Delara's point of view. Nandito ako ngayon sa covered court kung saan pumipila para sa isang singing contest. Kailangan ko kasi ng pera kaya kahit consolation prize lang, ayos na yun. Pandagdag lang sa araw-araw kong pangangailangan. Ilang beses akong tumikhim-tikhim para maklear ang aking boses. Warm up na rin to para sa aking pagbirit. Aba! Nandito ka na naman? Sa tingin mo mananalo ka? Ang pangit ng boses mo. Ikaw lang yatang may kambing na boses ang confident na sumasali. Di ka ba nahihiya? Napairap ako nang marinig ko na naman ang basher ko na si Ophelia. Kung nasan kasi ako, naroon din siya. Kaya ngayon magkalaban kami sa isang singing contest. Ani ko, tunog kambing pa para inisin siya. Paki mo ba, ha? Tunog ba ka nga yung boses mo nagrereklamo ba ako? Napamaywang siya. Hoy, Delara, tigil-tigilan mo na yung pagsali-sali mo Pinapahiya mo lang yung sarili mo. Kaya ka siguro pinagpalit ni Devin sa akin kasi nakakahiya ka. Pakyo ka, boy. Ani ko saka tinalikuran na siya. Hoy, pakyo ka din. Napaira pa ako saka ako na lamang ang lumayo. Well, hindi na ako nagtataka kung bakit galit si Ophelia sa akin. Boyfriend kasi niyang ex ko na hindi pa nakaka-move on sa akin. Iniwan ko kasi matapos lait-laitin yung boses ko. 2 buwan lang naman kaming magkarelasyon ni Enting. Kahit hindi masakit sa akin yun. Pero sa kanya, hindi makaget over. Dahil baka mas pangit ang boses nang ipinalit niya. Binoyfriend ko lang naman si Enting noon dahil anak siya ng may-ari ng inuupahan ko noon kaya't nakalibre ako. Ngayong hiniwalayan ko, lumipat ako at naging independent woman na. Piesta pala ngayon sa barangay namin at taon-taon akong sumasali rito. Ngunit ngayong taon, bonggang kanilang piyesta dahil may bigatin silang bisita. Sponsor din nilang event na ito kaya't kahit ang consolation prize, malaki na. Kaya't hindi ko iniisip ang manalo. And now, contestant number 8, Miss Delara Duga-Duga. Umakyat na ako sa entablado at kumaway sa aking mga fans na medyo marami rin naman. Dahil naghiwalay sila. Tiningnan ko ang judges sa harapan at mukhang bigatin nga. Nakita ko ron ang isang ginang at binata. Hindi klarong kanilang mukha dahil nasilaw ako sa lights. Wow! Napakaraming fans ng isang Delara Duga-Duga. Ani ng host at humarap sa akin. Paano namang napaparami ang fans mo sa barangay ninyo, Miss Delara? Tinuro ko ang mukha ko. Face card. Naghiyawan ang mga audience sa narinig. Hindi naman ako tanga. Alam ko namang naghihiyawan sila dahil tawang-tawa sila sa akin. Pero hindi naman ako naiinis. Wow! Maganda nga ang isang Delara. May boyfriend ka na ba, Miss Delara? Inangatan ko ng kilay ang host. Ano to? Talk show o singing contest? Halakhakan ang narinig ko mula sa mga tarantadong audience. Ngumiti ako sa host at nag-peace sign. Joke lang. Wala akong boyfriend. Pero ready to mingle naman. Naku, maraming magkakainteresado sa'yo, Miss Delara. Anong kakantahin mo ngayon at para kaninong kanta na ito? Ang kakantahin ko ay Manok na Pula at dedicated to sa aking mga bayarin kong panty na bukas ng singilan. Mari kong taga-singil. Kanta muna ako bago bayad ha, okay? Nagtawanan muli sila't nanindig ang balahibo ko sa mga tawa nila. Grabe. Pwede na ako maging comedian sa totoo lang. Alright! Let's all welcome Miss Delara Duga-Duga with her song, Manok na Pula. At dahil tantado ako at hindi naman talaga ako marunong kumanta, pumikit pa ako para i-feel ang tunog at nauna pa ang lyrics ko kesa sa tono. Kita ko ang pangngiwi ng mga judges. Siguro, nanibaguhan sila sa boses kong malamig. Mukhang na-impress pang isa dahil nalaglagan pa nga. Pati ang langit sumabay sa kagandahan ng aking boses dahil narinig ko na lang ang pagkulog at pagkidlat. Nang matapos na akong kumanta, nag-standing ovation ng mga audience at naghiyawan pa. Kumaway-kaway ako. Thank you! Ani ko saka nag-exit na. Kita kong pagngiwi ng mga kalaban ko pagbaba ko sa entablado. Tinaasan ko sila ng kilay. Ano? Di nyo kaya yun ano? Ani ko saka nilagpasan na sila. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako mananalo.
Kaya't lumabas na ako sa covered court at umuwi na. Ganun palaging ginagawa ko dahil consolation prize lang naman ang habol ko. At isa pa, hindi rin naman matatanggap sa gabing yun ng premyo. Kinabukasan pa at sa barangay hall kukunin. Kaya't umuwi na ako sa inuupahan ko para maghanap ng panibagong racket. 3,000 ang consolation prize noon. Tas ang utang ko na panty, 1,500 dahil branded. Ang natira na 1,500, pambayad ko pa sa inuupahan ko kahit wala nang natira sa akin. Mag-isa na lang ako sa buhay. Matapos akong tumakas sa bahay ampunan noong bata pa ako. Ako na bumubuhay sa sarili ko. Kahit san-san lang ako tumitira noong bata kasi hinahanap ako. Pero ngayong malaki na ako, tumigil na sila. Hindi na bago sa akin ang mga masasakit na salita na binabato sa akin. Para sa akin, hindi na rin masakit yun. Dahil manhid ng puso ko sa ganung bagay. Sinusubukan kong mabuhay araw-araw. Kaya kahit nagmumukha na akong tangat katatawanan sa iba, nilunok ko yun para mabuhay. Kasalukuyan akong kumakain ng hapunan. Hindi pa kasi ako naghahapunan nang kumanta ako kahit gutom na ako. Tutong ang kanin ko at pinarisan ko ng tuyo. Suwak ng late night dinner ko at makakatulog na nang hindi tumutunog ang tiyan. Tao po! Natigilan ako sa pagsubo sa huli kong kinakain nang may kumatok sa pinto. Kumunot ang noo ko't napatingin sa orasan. 11:00 na ng gabi. Sino namang baliw ang kakatok pa? Tao po! Mabilis kong kinuhang kawali ko na bagong hugas at tumayo. Humakbang akong palapit sa may pinto habang hinahanda na rin ang kawali sa aking kamay. Pamalo ko to sa tarantadong may masamang balak. Tao po! May tao ba? Tao po! Huminga ako ng malalim bago ko binuksan ang pinto at mga hampas na sana na bumungad sa akin ng isang matandang babae. At sa gilid niya, kapitbahay ko nagulantang sa pambungad ko. Naibaba kong kawali ko. Nanggugulat ka naman, Delara! Napahawak sa kanyang dibdib si Ena. Sino ba kasing kakatok ng 11:00 ng gabi? Umaga pa ba sa inyo, ha? Napatingin ako sa matanda na hindi man lang natinag sa ginawa ko kanina. Ngumiti pa ito na para bang masaya siya sa nakita. Pero teka, pamilyar to ah. Parang judge to kanina sa singing contest. Tapos ng contest ah? Tanong ko. Oo, at nandito ako kasi hinahanap ka ni Madam. Kung hindi mo alam siya yung nag-sponsor sa piyesta ngayon. Napatingin muli ako sa ginang. Ano hong kailangan niyo sa akin? Hindi ka naman siguro nagandahan sa boses ko, diba? Natawa siya. Pwede bang papasukin mo muna ako, iha? Hinarang ko agad ang kamay ko sa buong pintuan. Naku, pasensya na, hindi ako nagpapapasok na hindi ko kilala eh. Sus, marumi lang talagang bahay mo, Delara. Pambubulgar ni Ena. Nilakihan ko siya ng mata. Ayos lang, walang kaso sa akin, iha. Nilakihan ko ang pagbubukas ng aking pinto at saka hinayaan siyang pumasok. Agad kong pinulot ang mga nagkalat na botelya. Pati ang upuan. May bra pa na hinubad ko kahit agad kong kinuha. Naku, wag kang judgerista. Ikaw nagpunta rito. Paalala ko agad. Ayos lang. Umupo na rin ako. So, ano po bang kailangan nyo? Umayo siya ng upo. Gusto kitang kunin bilang bodyguard ng anak ko. Natahimik ako sa sinabi niya at maya-maya ay humagalpak ako ng tawa. Teka nga po, mukha ba akong tomboy sa inyo para maalok bilang bodyguard ng anak nyo? Nakaka-offend naman po ah. Abay hindi iha. Nakuha mo lang ang atensyon ko. Ikaw ang pinaka-suitable para sa anak ko. Ay naku, pasensya na po, hindi ako payag sa ganyan. 500,000 ang ibibigay ko sa iyo sa loob labang ng 6 na buwan. Pagputol niya sa akin. Kailangan ko lang ng may magbabantay sa anak ko at alamin ang kanyang mga lakad. Lahat, iha. Lahat ng lakad. Aba? 500,000? Ngumisi ako. Ang laki niya na. Kailan ako magsisimula? Bukas agad, iha. Dadalhin kita ngayon sa bahay para ipakilala bilang bodyguard niya. Gusto ko bayad muna bago ko simulan ng trabaho ko. Hindi ako namomotivate kung wala akong pera eh. Hinawakan niya ang kamay ko na ikinagulat ko. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko agad sa iyo kaya't gawin mo lang ang trabaho mo. Ngumisi siya sa akin ng malaki at hindi ko maiwasan ng mapalunok doon dahil ang creepy niya.
Hindi nga ako nanalo sa contest ngunit ako pang mas makakatanggap ng malaking pera. Ibinigay kasi agad ni Mrs. Bautista ang 500,000 bilang bayad niya sa serbisyo ko bilang bodyguard ng anak niya. Isinama niya ako sa kanila na ilang kilometro rin ang layo. Namangha ako dahil sa bahay na nadatnan ko at alam ko na hindi basta-basta ang ginang na ito. Ma'am, maligayang pagbabalik. Salubong ng mga kasambahay sa ginang. Malaki ang ngiti ng mga ito at mga nakauniforme pa. Pasensya na't natagalan. Nandito na ba ang anak ko? Nagkatinginan ng mga kasambahay bago hinarap si Mrs. Bautista at tumango. Opo, narito siya ma'am. Ngunit may dala siyang babae. Napangiwi ako sa narinig. Ibang babae na naman ba? Opo. Napasapo ang ginang sa kanyang noo. Mukhang masakit sa ulo ang lalaking babantayan ko. Kailangan ko na rin yatang maghanda. Iha, sumama ka sa akin. Ani Mrs. Bautista at naglakad patungo sa hagdanan. Agad akong sumunod sa kanya. Hindi na ako magtataka kung magkakasakit ang lalaking to. Wala nang patutunguhan sa buhay kung hindi babae. Babae! Litanya niya sa gitna ng pag-akyat sa hagdan. Baka halos lahat na ng babae sa bayan na ito ay natorjak na ng lalaking yan. Kakabwisi talaga. Napalunok ako. Wala naman siguro akong ibang gagawin kung hindi ang bantayan ng lalaking yun, ano? Warren Bautista! Sigaw ni Mrs. Bautista. Sabay bukas sa pinto ng isang kwarto. Nalaglagan pang ako ng pagpasok namin. Isang babae ang nakaupo sa nakahigang lalaki. May pantalon pang lalaki ngunit ang babae, panty na lang ang meron. Ano ba naman tong nakikita ko? Ay! Sigaw ng babae at agad umalis mula sa pagkakadagan sa lalaki. Umalis ka nga rito, babae ka! Malande! Layas! Walang ibang napulot ang babae kung hindi ang bra lamang dahil sa galit ni Mrs. Bautista. Naiwan naman ang lalaki na napasapo sa kanyang noo, samantalang nakapamewang na ang kanyang ina. Nagmumukha ka na talagang pokpok sa ginagawa mo, Warren. Hindi na ako magtataka kung may babaeng lalapit dito para sabihing ikaw ang ama ng anak niya. Napaupo si Warren sa kanyang kama at napatingin sa kanyang ina. Ngunit saglit lang yon dahil nalipat ang kanyang tingin sa akin. Aba, sino tong babaeng nasa kwarto ko ngayon, mama? Siya bang ilalaan mo sa akin? Pinasadahan niya ako ng tingin. Wala kang dibdib ba? Bakla ka ba? Na-offend ako sa kanyang sinabit na ibaba ang tingin sa aking dibdib. May umbok naman tong bulubundukin ko. Sadyang malaki lang talaga ang totoy bibo ng babaeng yun. Aray! Pinagpapalo siya ng kanyang ina sa ulo gamit ang unan. Gumising ka nga sa katotohanan, Warren! Hindi ka na bata para maglaro-laro lamang. Alam kong nasaktan ka sa ginawa ng ex mo pero wag mo namang itapon ang buhay mo dahil lang doon. Hindi sumagot ang lalaki. Aalis ako ng bansa. Anunsyo agad ni Mrs. Bautista. 6 na buwan akong mawawala. Ang ibig sabihin noon ikaw ang papalit sa akin bilang CEO. At itong babae na kasama ko ngayon, hindi siya babae na ikakama mo, ha? Siyang bodyguard mo. At kapag nalaman ko na hindi mo sinaseryosong trabaho mo, Warren, mapipilitan akong tanggalan ka ng mana. Maliwanag ba? Nang hindi sumagot si Warren ay lumapit sa akin si Mrs. Bautista. Huwag kang mag-alala. Napakasimple lang ng trabaho mo, iha. Basta huwag mong kalilimutang sabihin sa akin ang mga pinaggagawa ng lalaking yan. Magbabakasyon pala si Mrs. Bautista ng 6 na buwan sa Amerika. At dahil doon, magiging CEO ang kanyang anak na si Warren Bautista habang wala siya. At ako, magiging bodyguard ako ng lalaking ito. Anong klaseng bodyguard ka? Sasalo ka ba ng bala para sa akin? Sarkastikong wika ni Warren nang magkaharap kami. Nandito kami ngayon sa hapagkainan. Kami lang dalawa dahil umalis saglit si Mrs. Bautista. Aura pa lang ng lalaking to, mukhang hindi kami magkakasundo. Hindi, susunod lang ako hanggang saan ka. Pipigilan kitang mambabae at titingnan ng trabaho mo bilang CEO ng kumpanya mo. Natawa siya. So, manonood ka habang may binebembang ako. Nagtaas ako ng kilay. Gusto mo videohan ko pa? Napawi ang ngisi niya. Sir, huwag kang mag-alala.
Hindi naman ako magiging sagabal sa mga ginagawa mo. Ang tanging trabaho ko lang bantayan ka. Hindi sawayin ka sa gusto mong gawin. Nanliit ang kanyang mga mata. At bakit ikaw? Hindi ka ba natatakot na baka ikaw ang susunod na ikakama ko? Ako naman ngayon ang napawi ang ngisi. Seryoso ka ba? Umayo siya ng upo. Hindi ko naman maitatanggi na maganda ka. At maganda ang katawan. Kaya kahit kinulang sa dibdib, bawi naman sa muka. Naibagsak kong kutsara at tinidor. Hindi ako pokpok, sir. Isa lang ang trabaho ko. At iyon ay maging bodyguard mo. Wala nang iba. Ipinaliwanag sa akin muli ni Mrs. Bautista ang magiging trabaho ko bilang bodyguard ng babaero niyang anak. Wala naman siyang ibang sinabi bukod sa bantayan at iwasang mambabae si Warren. Kaya't mukhang mapapalaban ako sa mga chicks ng lalaking to para magseryoso na sa buhay. May tiwala ako sa iyo, iha. Ngumiti si Mrs. Bautista sa akin. Good luck, ha? Ho? Good luck lang. Baka kasi ma-stress ka sa anak ko. Kantahan mo lang para siya ang ma-stress sa'yo. Natawa na lamang ako saka kumaway na sa kanya bilang pamamaalam. Nagsimula ng trabaho ko bilang bodyguard ni Warren. Pero hindi lang yata iyon ang naging trabaho ko dahil ako pang gumigising sa kanya. The heck? Leave me alone. Reklamo niya nang hinihila kong kumot palayo sa kanyang katawan. Sir, may trabaho ka na ngayon. Kailangan mong bumangon. Ani ko. Pero hindi gumana ang paghila ko dahil bumalik pa rin siya sa pagtulog. Nagkatinginan kami ng kasambahay na ngayon ay stress na. May kaldero ba kayo dyan? Tanong ko. Ha? Kung meron, dalhan mo ko. Kailangan magising ng lalaking to dahil itong unang araw niya bilang CEO. Nagmadali sa pag-alis ang kasambahay at ako naman, nakapamewang. Napailing ako sa lalaki na ngayon ay tanging boxers lang ang suot habang nakadapa na natutulog. Hindi ko akalain na may mga lalaki pa palang ganito. Siguro dahil mayaman. Kaya walang pakialam. Pero kailangan niyang bumangon dahil may mga empleyado na umaasa sa kanya. Pati ako umaasa rin sa kanya kahit dapat siyang kumilos. Miss, nandito na po ang kaldero. Tinanggap ko ang kaldero na bigyan ng kasambahay at lumapit sa lalaki. Miss, ano palang gagawin mo? Magluluto. Sagot ko sa kasambahay at pinukpok ang takip ng kaldero sa puwetan nito. Kaya't gumawa ng malaking ingay. Gising na, sir! Kailan ka gigising ha? Kapag Pasko na ha? Gising! Nagmura lamang ang lalaki at tinakpan na lamang ang tenga. Kumulo ang dugo ko at nabitawan ang kaldero. Ayaw mong gumising ha? Pumatong ako sa kama niya at walang pasabing hinila ang backstairs pababa, kaya't lumantad sa harapan ko ang kanyang matambok na puwet. Dahil sa aking ginawa ay tuluyang nagising si Warren at mabilis na bumangon dahil sa aking ginawa. Ano bang ginagawa mo? Alas 7 na ng umaga, Mr. Warren. Hindi mo ba naaalala? First day mo bilang CEO ngayon. Hindi ko alam na yaya mo pa rin pala ako para ako pang manggigising sa'yo. Napakurap-kurap ang lalaki nang mapagtantong sinabi ko. Natataranta siyang umalis sa kama at dumiretso na sa banyo. Tinulungan ko na rin ang kasambahay kahit hindi kasali sa trabaho ko ang maghanda ng isusuot ng binata. Pati brief iaasa pa sa mga kasambahay. Kung akong nasa posisyon niya, mahihiya talaga ako. Ano pa nga bang ikakahiya ng lalaking yun? Nahuli nga siya ng nanay niyang may babaeng nakapatong sa kanya eh. Tulungan mo ko! Ani Warren nang nakabihis na siya. Nasa may pintuan lang ako at nasa loob ang isang kasambahay na nanginginig pa na nakahawak sa necktie. Ha? Ako? Oo, ikaw. Ikaw ang maglagay ng necktie sa akin. Bodyguard mo ako, hindi maid. Kung gusto mong pumasok ako, ikaw ang maglagay. Umigting ang pangakot na pilitang lumapit. Kinuha ko ang hawak ng babae at humarap sa boss ko na mas matangkad pa sa akin. Yumuko ka, ani ko. Yumuko naman siya at ang kanyang mga matay na sa akin ng tingin. Kamukhang kamukha mong babaeng yun. Ha? Kamukha mong babaeng tumarantado sa akin. Humigpit ang pag-aayos ko sa necktie niya kahit nasakal siya. Agad ko yung inadjust kahit napaubo siya. Are you trying to kill me? Ano naman ngayon kung kamukha akong babaeng tumarantado sa'yo, sir? Huwag mong ibaling sa akin ang galit mo sa kanya.
Nagtatrabaho ako ng maayos. Binitawan ko ng necktie at saka umatras na. Kumain ka na, alis tayo mamayang 8:00. Pinasadahan niya ako ng tingin. Yan ang suot mo? Tiningnan kong sarili ko. Nakasuot ako ng high-waist jeans at black t-shirt. Nakasapatos din ako kahit anong problema niya. Bodyguard ako, sir. Natural na ganitong suot ko. Hindi na nagreklamo si Warren sa suot ko't umalis na kami matapos niyang mag-agahan. Hindi maipagkakaila na gwapong lalaking to at naiintindihan ko rin kung bakit gano'n na lang kumakapatong ang babaeng nakita ko. Ngunit sa kaso ko, nakaka-turn off siya. Kaya't malabong magustuhan ko ang lalaking to. Mabutit akong napiling bodyguard. Hindi lalaglag ang pante ko sa kagwapuhan niya. Teka, anong nangyayari? Napatingin ako kay Manong driver. Huminto kasi bigla ang kotse na maghahatid sa amin sa kumpanya. Sir, naubusan ng gas. What? Napatingin ako sa oras at ilang minuto na lang ay mag-aalas 9 na. Magiging bad record pa yatang unang araw ni Warren bilang acting CEO ng kanilang kumpanya. Sir, magpapagasolina muna. Do I have to wait for that? Malilate na ako. Habang nagre-reklamong lalaking to, nag-book ako ng ride para hindi siya malate. Pagkatapos ay lumabas ako sa sasakyan. And where are you going? Nilingon ko siya. Lumabas ka dyan. Sasakay ka ng motor para mapabilis ang pagdating mo. What? Nanliit ang mata ko. O bakit? Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakasakay ng motor. Bakit motor? Kasi mabilis, sir. Kayang lumusot sa pasikot-sikot kong traffic. Kaya kung gusto mong hindi malate, huwag ka na pong mag-inarte. Sumakay kami sa motor na aming binook. Hindi kami sabay kasi isa lang naman ang pwede sa isang motor. Kita ko na hindi komportable si Sir Warren sa pagsakay. Mukhang hindi siya sanay dahil kotse ang kadalasan niyang sinasakyan. Nakarating naman on time si Warren sa kumpanya. Kaso nga lang, nagulo ang buhok niya. Hindi ko na lang yun pinansin at nanatili na lamang sa kanyang likuran bilang bodyguard niya. Good morning, sir. Good morning, sir. Yun ang naririnig ko sa bawat daan namin sa hallway, ngunit si Warren, deadma lang ito. Ako na lang ang nahihiya at nakikibate kahit hindi naman ako ang boss nila. May ideya kaya sa pagtatrabaho ang lalaking to? O baka naman puro kalandian lang ang nasa utak? Hanggang dito ka lang po. Natigilan ako sa pagsunod kay Warren nang harangan ako ng isang babae. Tumaas ang kilay ko sa kanya. Bodyguard niya ako. Hindi pwedeng hindi ako susunod sa kanya. Pero ma'am, nasa kumpanya ka po. Pwede ka naman pong maghintay dito sa labas. Wala akong magawa kung hindi ang sundin ng babae na napag-alaman ko na sekretarya ni Mrs. Bautista. Hindi naman siguro tatarantaduhin ng lalaking yun ang trabaho na ito dahil seryoso to. Mas mahalaga to kesa sa mga babae niya. Ilang oras akong nakatayo sa labas. Sa ganda kong to, may nag-alok na sa akin ng mauupuan ngunit tinanggihan ko yon dahil hindi naman ako Disney princess. Nandyan ba sa loob si Mr. Warren Bautista? Napaangat ako ng tingin sa bagong dating. Naka-hoodie to ngunit malaki ang ngiti sa labi. Bigla akong naalerto. Sino ka? Tinanggan niya ang kanyang hoodie at mangha akong tiningnan. Nerissa! Why are you here? Nagkabalikan na ba kayo ni Warren? Ano? Natigilan ng lalaki sa kanyang sinabi at tinitigan akong maigi. You're not Nerissa, right? Sino yun? Napakurap-kurap siya. Oh, my bad. Medyo hawig kasi kayo ni Nerissa. Pero I realize hindi pala kayo pareho dahil mahinhin yun magsalita. Well, I am Warren's friend at iimbitahan ko siya sa party mamaya. Hindi siya pwede. Sabi ko agad. Pagkatapos nito, uuwi na siya agad. And who are you to decide? I am his bodyguard. Natawa ang lalaki. So, you're just his bodyguard. Hanggang dun ka lang. Just do your job to keep your boss safe. Wala na akong magawa nang pumasok ang lalaki sa loob ng opisina. Hindi ko na lang siguro isi-stress ang sarili ko sa kanila. Ang mahalaga na lamang sa akin ay peace of mind. Bahala ng lalaki sa buhay niya. Nagtatrabaho naman ng maayos si Warren sa kumpanya. Ngunit gabi-gabi, lumalabas para makiparty at makipaglandian sa mga babae sa bar. Kinakailangan kong tiisin ang mga malalaswang nakikita ko dahil sa bodyguard ako. Kwento sa akin ng isang kasambahay,
Mabait naman daw ang boss nila ngunit mula nang lokohin ng kanyang girlfriend, biglang naging babaero. At kung sino-sino na lamang ang babae na kanyang dinadala. Nalaman ko na nabuntis sa ibang kanyang girlfriend at ikakasal na. Kung akong nasa posisyon niya, masasaktan ako. Ngunit hindi ako aabot sa punto na sisirain ko ang sarili ko. Kamusta na, iha? Isang buwan ang nakalipas, kinontak ako ni Mrs. Bautista. Nasa bar ako ngayon, nakaupo sa may stool habang nakamasid sa ginagawa ni Warren na may kaakbay na babae. Wala naman silang ginagawang kalaswaan pero parang linta ako makadikit naman yung babae sa kanya. Ayos lang po. Napakaingay naman ang background mo, nasan ka ba? Nasa bar po. What? Anong ginagawa mo riyan? Binabantayan po si Warren. What? Ay talaga namang wala man lang siyang pakialam na nandyan ka, iha? Kumunot ang aking noo. Ano hong ibig mong sabihin? Well, kaya't babae ang pinili ko para maging bodyguard niya para makonsensya naman siya. My son is a very gentleman person, iha. Ayaw na ayaw niya kapag may napapahamak na babae. Napangiwi ako. Mukhang hindi niyo hulubusang kilalang anak mo, ma'am. Hindi siya ganun sa akin eh. Naiirita ang lalaki sa tuwing nandito ako. Para raw akong asong sunod ng sunod sa kanya. Yun nga yung trabaho ko eh. Binabayaran ako para sundan at bantayan siya. Matapos kong tawagan si Mrs. Bautista, tumingin ako sa pwesto ni Warren at nataranta ako nang makita na wala na siya roon. Agad akong bumaba sa stool upang hanapin siya kaso may humawak sa braso ko. Sandali! Napatingin ako sa humawak. Isa itong lalaki na may hikaw sa kanang tenga. Malaki ang ngisi nito at amoy ko ang alak sa kanya. Bitawan mo ko! Napansin ko na tingin ka ng tingin kay Warren Bautista. Type mo rin ba siya gaya ng kapatid ko na ikinama niya lang? Ramdam ko ang galit niya sa sinabi niya. Bitawan mo nga ako! Gusto kitang makilala, miss. Sabing bitawan mo ko eh. Anikot bigla siyang tinuhod para makawala na ako. Kailangan kong masundan si Warren dahil baka kung anong pinaggagawa nun. Ngunit kahit natuhod ko na siya, hindi niya ako nabitawan. Hindi ko gusto yung mga babaeng nag-iinarte. At sinampal niya ako ng malakas na nagpaikot sa aking mundo. Walang nakapansin sa kanyang ginawa dahil busy ang lahat ng mga tao rito. Naramdaman ko ang paghawak niya sa bewang ko matapos niya akong sampalin. Huwag ka na kasing magpumiglas. Mag-e-enjoy lang tayo ngayong gabi. Siguradong magwawala ang Warren na yun sa galit. Parang nawala ng lakas ang aking katawan dahil sa nangyari. Hindi na nga ako nakaalma nang naramdaman ko ang pagbuhat niya sa akin. Warren's point of view. Bumalik na ako sa sofa dito sa pwesto namin sa bar matapos kong umihi. Hindi ako uminom ngayon dahil nakasunod ang babaeng bodyguard na yun. Sumasakit kasing ulo ko dahil palagi siyang naninermon sa akin. At kapag naman sumagot ako, agad niyang sasabihin na ginagawa niya lang ang trabaho niya. O Warren, kala ko hindi ka nababalik. Anong nangyari? Humihina ka na yata ngayon. Ibinagsak kong sarili ko sa sofa. Baka mapagalitan na naman ako ng babaeng yun. Natawa si Charles, ang kaibigan ko. Under ka pala ng bodyguard mo eh. Well, good news. Hindi ko siya nakikita ngayon kahit magagawa mong gusto mo. Ano, ite-text ko na ba yung mga kilala kong babae rito? Kumunot ang aking noo. Anong ibig mo sabihin? Nandyan lang siya sa may... Natigilan ako nang makitang wala na siya sa counter kung saan siya nakabantay sa akin kanina. Nasaan ang babaeng yun? Baka naman napagtanto na siguro ng babaeng yun na hindi ka na niya dapat binabantayan. Masyado namang dedicated sa trabaho. Saan ka pupunta? Lumapit ako sa counter kung nasaan si Delara kanina. Ngayon ko lang kasi siya nakita na hindi tinatapos ang trabaho niya. Noong mga nakaraang linggo, buntot siya ng buntot sa akin. Excuse me, have you seen the girl here earlier? Tanong ko sa bartender. Yung babae ba? Naku, nakita ko na sumama sa isang lalaki. Yung suki rito. Sino? Nag-isip mo ng bartender bago sumagot. Si Mr. Dragon po. Mukhang nagkakaigihan nga sila kanina eh. Umigting ang aking panga saka agad umalis. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ng lintik na lalaking yon. Napatawag ka, Warren. Nasaan ang babae? Asik ko. Wala ba tong pangalan para sabihing babae, Warren? Sira ulo ka. Tumawa ito sa kabilang linya. Huwag kang istorbo, Warren. Mag-good time lang kami nitong bodyguard mo.
Ang ganda eh. What do you want, huh? Wala naman. Gusto ko lang na maghigante dahil sa ginawa mo sa kapatid ko. Matapos mong ikama, iiwan mo? Walang kami, Dragon. At ginusto yun ng kapatid mo dahil siya itong lumalapit sa akin. Hayop ka talaga. Subukan mong galawin ng bodyguard ko, magsisisi ka. Anikot ibinaba ang tawag. Bago ma-off ang phone ni Dragon, pinatrack ko na agad ito kung nasaan siya. Kailangan kong mahanap ang babaeng yun dahil sigurado akong magagalit si Mama. Nakarating ako ngayon sa building kung saan dinala ni Dragon si Delara. Sa isang cheap na motel niya ito dinala na mas lalong nagpagalit sa akin. Bawat pinto, binuksan ko para lamang mahanap ko. Hoy! Ayop ka! Sigaw ng ilang naiistorbo ko. Nakasunod sa akin ang staff na natataranta na sa ginagawa ko. Sir, mali ang ginagawa mo, sir. Ngunit hindi ako nakinig. Patuloy lamang ako sa aking ginagawa hanggang sa nahanap ko na. Oh, nice to see you, Warren. Nahanap. Agad ko siyang sinalubong ng suntok kahit napahiga siya sa sahig. Agad akong tumingin sa kama at nakita kong walang malay na si Delara ron at napunit na halos ang ibabaw na damit. Nandilim ang paningin ko at agad dinaganan si Dragon at kinuwelyuhan siya. Anong ginawa mo, ha? Natawa siya. Natatakot ka ba? Sabihin mo sa akin na wala kang ginawang hayop ka. Gigil kong sabi. Wala. Papatungo pa nga lang eh. Nakainom ng sleeping pills. Agad kong sinuntok ang kanyang mukha matapos sabihin yun kaya't nawalan siya ng malay. Inaresto ng mga pulis si Dragon dahil sa kanyang ginawa. At binayaran ko lang ang staff ng hotel at ang mga guest doon upang kalimutan ang ginawa kong pagbubukas ng pinto. Nalaman ni Mamang nangyari sa hinire niya na bodyguard. At galit na galit siya sa akin. Ang tanging ginawa ko lang ay ang makinig habang tinitingnan ng tulog na babae sa kanyang kama. Hindi mo ba alam kung bakit ko yan hinire, ha? Hindi. Ano bang dahilan? Para magtinu ka na. Ang akala ko naman ay makakonsensya ka dahil babae ang nagbabantay sa'yo na hindi ka na maglalakwat siya. Umigting ang aking panga. Sigurado ka bang hindi mo to sinasadya? Hindi naman ako tanga, Mama. Kamukhang kamukha to ni Nerissa. Kapatid yan ni Nerissa. Nagulantang ako sa kanyang sinabi. Ha? Pasensya na, anak. Masyado na yata akong nangihimasok sa buhay mo. Ayoko lang na patuloy kang magluluksa sa nakaraan mo. Ang akala ko posibleng magustuhan mong babaeng yan kung sakaling palagi siyang nasa tabi mo. Mama, anong kapatid? Mag-isa lang si Nerissa. Anak sa labas. Pagputol ni Mama sa akin. Inilagay sa bahay ang puna noong bata pa dahil hindi tanggap ng tatay ni Nerissa. Anak siya sa ibang lalaki ni Daisy. Paano mo nalaman yan, Mama? Palagi akong tumutulong sa bahay ampunan. Naikwento sa akin na may isang bata na tumatakas at kamukhang kamukha ni Nerissa noong bata pa siya. Kaya't ako'y nagtungo sa barangay na yon para makita siya. Pero mukhang hindi yata tama itong ginagawa ko. Pasensya ka na, iho. Papalitan ko na lang ang bodyguard mo. Nagtagal ang tingin ko kay Delara matapos kong makausap si Mama. Hindi ko akalain na hantong sa ganun si Mama. Gagawing bodyguard ang kapatid ng babaeng nanloko sa akin. Akala niya yata, titino ako ngayong may kamukha siyang iniligay sa tabi ko. Mabuti nga. Mas mabuting tanggalin ang babaeng to bilang bodyguard dahil mapapahamak lamang siya. Hindi rin maganda na nandirito siya lalo na't kadugo niya ang babaeng yun. Kaya't paggising ng dalaga, ako ang nabungaran niya. Mabilis siyang napaupo. Anong nangyari sa akin? Agad na tanong niya. Nagmumukha pa na ako ang bodyguard mo. Malamig kong sabi. Napakurap-kurap siya at ramdam kong hiya sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko nagawang trabaho ko. Hindi mo kailangang mag-sorry, Miss Delara. Dahil ito na ang huling araw mo sa trabaho. Umawang ang kanyang labi. Anong ibig mong sabihin? Tatanggalin ka na bilang bodyguard ko. You're fired, Miss Delara. Yun ang sinabi ko na nagpatahimik sa dalaga. Ngunit kalaunan ay tumango ito. Tinanggap ang desisyon namin. Delara's point of view. Tinanggap ko ang desisyon nila sa akin at umalis na sa kanilang bahay. Isosoli ko sana ang 3/4 ng pera kasi hindi ko naman nagawa ang trabaho ko. Ngunit hindi na nila kinuha.
Bagay na ipinagpapasalamat ko dahil may pera pa ako kahit wala akong trabaho. Mabuti na rin yun dahil nakakapagod ring bantayan ng lalaking yun. Muntik pa ako mapahamak. Hindi na ako bumalik sa lugar kung saan ako umuupa. Nagtungo ako sa ibang lugar para dun magsimulang muli. Oh, ito payong. Pamproteksyon sa init ng araw at ulan. Kung kalbo ka naman, hindi payong ang kailangan mo, kung hindi itong sombrero. Pamain na kayo hanggat nakasale pa siya. Ani ko sa aking live selling habang pinapakita ko sa mga viewers ko ang payong at sombrero. Lumipas ang 2 buwan mula nang mawalan ako ng trabaho bilang bodyguard. Ginamit kong pera na meron ako para mag-start ng negosyo at iyon ay ang online selling. Tiningnan kong screen at nanonood na naman ang aking first viewer noong nagsisimula pa lang ako, si Dark Lemon. Yun ang pangalan niya sa TikTok at palagi siyang nagsisend ng gift sa akin. Bukod ron bumibili rin siya. Oh, Dark Lemon! Nandito ka ulit! Bumili ka na! Kinuha kong perfume na bestseller ko. O ito, pabango para sa'yo yan ha. Baka naman gusto mo rin ng brief. Ito! Ipinakita ko ang brief na isa rin sa binibenta ko. At inunat-unat to para ipakita na matibay nga ito. O ito, matibay tong brief. Nasisiguro ko na mapoproteksyon na ng betlog mo sa sobrang tibay. Sunod-sunod na tunog ang natanggap ko sa aking notification. At nang tingnan ko ito, nag-order si Dark Lemon ng 10 payong, 10 sombrero at 10 brief. Nagningning ang aking mga mata dahil loyal buyer ko talaga itong si Dark Lemon. Wow! Paldo na naman ako nito. Thank you, Mr. Dark Lemon. Single ka ba? Nakuha mong atensyon ko dahil sa palagi mong pag-order ha. Biro ko pa habang binabasa ang live comments. Heart lang nilagay ni Dark Lemon sa kanyang comment na nagpangiti sa akin. Hindi ko pa nakikita sa personal itong si Dark Lemon kahit palagi itong nag-order sa akin. Sa tuwing ihahatid kasi ang mga orders niya, kasambahin niyang tumatanggap. Nagsimula na akong mag-pack matapos kong mag-live para sa mga orders. Yung iba, sa malalayo, kahit nakipag-connect ako sa mga riders sa isang delivery company. At sa mga malalapit lang, ako nang naghahatid. Order po, 450 lahat. Ani ko sabay bigay sa parcel sa isa sa mga buyers ko. Wow, salamat Maria. Tinanggap ko ang bayad at saka bumiyahe na para ihatid pang iba. Malapit nang maggabi nang makarating ako sa bahay ni Dark Lemon. Siya kasi ang hinuhuli ko palagi kasi sa kanya tong marami. Pagdating ko sa may gate, pinindot ko ang doorbell. Kinuha ko ang mga parcel. Inilagay ko yun sa isang box kasi sa kanya naman yun lahat. Habang inaayos ko ang mga parcel, bumukas ang pinto ng gate. Pag-angat ko, napawi ang ngiti ko nang hindi inaasahang tao ang aking nakita. Kita ko na natigilan siya nang nakita ko. Sir Warren? Kumunot ang noo ko sa kanya. Nagbaba siya ng tingin sa box na nasa baba. Kita kong paglunok niya. Ikaw bang nag-order nito? Tanong ko sa kanya. Ikaw ba si Dark Lemon? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Bakit ka nandito? Bahay mo to? Hindi nasagot ni Warren ang tanong ko dahil lumabas na din ang isang kasambahay na kadalasang tumatanggap sa parcel. Kita ko ang pagkataranta niya. Ako ang tatanggap niyan, iha. Agad na wika ng kasambahay. Ngunit ang tingin ko ay na kay Warren pa rin. Para kasi siyang pinagpapawisan dahil nabisto ko siya. Umangat ang sulok ng labi ko. Aminin mo na kasi. Ikaw si Dark Lemon ano? Nahihiya ka ba na brief ang ino-order mo? Hindi ako yan. At isa pa, nandito lang ako dahil kaibigan kong may-ari. Aalis na ako. Nagbaba ako ng tingin sa kanya. Talaga ba? Grabe naman yung bisita na yan, nakapadyama pa. Siguro malapit lang ang bahay mo rito, no? Aminin mo na lang kasi na ikaw yon. Umigting ang kanyang panga. So, what if I am? Ano naman yun sa'yo? Ngumuso ako. Wala lang, hindi ko ina-expect na curious ka pala sa buhay ko matapos ako masisante. I'm not curious. Hindi na lang ako makikipagtalo. O ito na, parcel mo. Hindi ko alam kung anong trip mo pero kung nagsasayang ka lang ng pera para tulungan ako, wag na. Hindi naman miserable ang buhay ko kahit natanggal ako. Pumasok ka na muna. Anya at umatras. Ha? Hindi, aalis na ako. Ibigay mo na lang ang bayad. Mag-isa lang ako.
Kumunot ang noo ko. Ha? Wala akong kasama rito. Napatingin ako sa kasambahay. Anong tingin mo kay ate? Invisible? I am alone. Wala akong kasamang kumain kaya't pumasok ka. Hindi kita babayaran kung hindi ka papasok. Wala akong magawa kung hindi ang sundin siya. Pumasok ako sa kanyang bahay at hindi maiwasan ng aking bibig na mapanganga. Kakaiba kasi ito sa bahay ni Mrs. Bautista. Mas modern ito at talagang mayaman na mayaman ang datingan. Kung isa kang hampas lupa, mahihiya kang pumasok. Ano ba talagang trip mo, Sir Warren? Aminin mo na lang kasi na namimiss mo na ako kaya't order ka ng order sa akin. Asar ko pa. Huminto siya sa paglalakad. Oo, namiss kita. Satisfied ka na ba? Natigilan ako sa kanyang sinabi at naramdaman kong unti-unting pagbilis ng aking puso. Nasapo niya ang kanyang noo matapos sabihin yun sa akin at nagpatuloy sa paglalakad. Parang nagsisisi pa ito sa kanyang sinabi. Hindi ko maiwasang mapangiti at sumunod sa kanya. Bakit naman? Sa pagkakaalam ko, inis na inis ka sa akin. Tapos ngayon namimiss mo na ako? Tinanggal mo nga ako eh. Hindi kita tinanggal. Si mamang nagpatanggal sa'yo. Nakarating na kami sa hapagkainan at nakita kong isang lechon doon. Napakurap-kurap ako. Obo, timing yatang nandito ako ah. May pagkain. Anong meron? Tanong ko sa kanya. Naghila siya ng upuan. Birthday ko. Ha? Birthday mo? Inilahad niyang upuan sa akin. Maupo ka. Napangiwi ako. Hindi ko alam na birthday mo pala ngayon. I usually celebrate it alone. Ngayon, dalawa na tayo. Nahiya pa akong umupo at napatingin sa malaking lechon. Bakit siya nagpapalitsyon ng malaki kung siya lang naman palang mag-isa? Happy birthday nga pala. Napakamot ako sa aking ulo. Huwag mo nilang bayaran yung in-order mo. Regalo ko na lang yun sa'yo. Napapikit ako dahil luging-lugi ako pero dahil birthday niya, lulunukin ko na lang. Mahahanap ko naman siguro pabalik ang pera. No, I'll pay for it. Kontento na ako sa presensya mo rito. Hindi. Gusto mo ba bilhan kita ng cake? Wala kang cake eh. No, it's fine. Hindi. Napatayo ako na ikinagulat niya. Bibilihan kita ng cake. Saglit lang babalik ako. Mabilis akong umalis sa kanyang bahay at sumakay sa aking motor para makabili ng cake. Ngayon lang kami muling nagkita ni Warren. At kahit papano gumaan ang loob ko na hindi siya masungit sa akin. Kahit pumalpak ako sa trabaho dati. Hindi naman mamahalin ang binili ko. Yung afford ko lang at nilagyan ko ng happy birthday Warren na para bang close kami. Nang nag-drive na akong pabalik, may nadaanan ako na isang magandang babae na naglalakad lang na may dalang box. Miss, mag-isa ka lang? Pwede kitang ihatid. Offer ko. Umiling siya at ngumiti sa akin. No thanks, ayos lang ako. Ha? Madilim na. Bakit ka mag-isa? Nagtagal ang titig niya sa akin. Medyo magkamukha tayo ah. Ha? Ngumiti siya muli. Wala, okay lang ako. Malapit lang din naman ako eh. Tumango ako. O sige, mag-ingat ka. Nagpatuloy na ako sa pagdadrive hanggang sa makarating na ako sa bahay ni Warren. Nagulo pa nga ang buhok ko pagtanggal ko sa helmet. Pero wala na akong oras para ayusin yun dahil nagmamadali ako. Hi! Ani ko nang nadatnan ko pa siya sa hapagkainan. Pasensya na, natagalan. Andito na yung cake mo. Nilapag ko sa lamesa ang box sa kabinuksan to. Bumungad sa amin ng design ng chocolate cake. Heart shape pa ito. Napatikhim ako. Pasensya na ha. Naubusan ako ng ibang hugis eh. Heart na lang yung natira. It's fine. I love it. Nagkatinginan kami. Walang ibang meaning yan ha. Talagang naubusan lang talaga. Nagulat ako nang kinurot niya ang pisngi ko. Let's eat now. Napalunok ako at naupo na. Hindi busangot si Warren ngayon. Hindi katulad do binabantayan ko pa siya na parang palaging binabagsakan ng mundo. Kapag hindi na ako busy, pupunta ako sa bahay mo. Halos na iluwa akong kinakain ko sa sinabi niya. Ha? Ba't ka pupunta? Bawal ba akong pumunta? Hindi naman. Then, it's settled. Pupunta ako sa bahay mo kada Sabado at Linggo.
Nakaramdam ako na parang may paru-parong lumilipad sa aking tiyan. May hula ako kung bakit siya tutungo. Siguro, nabighani siya sa kagandahan ko. Well, hindi ko naman siya masisisi dahil maganda naman talaga ako. Wala nga lang akong pera. Nasa gitna na kami ng aming tahimik na pagkain ng kanyang handa sa kanyang kaarawan nang tumunog ang doorbell sa kanilang gate. Rinig na rinig ko ito kahit narito kami sa dining area. Mukhang may ibang bisita ka pa yata ah. Wala akong bisita ngayon. Anya pero tumayo siya. Titingnan ko lang. Sinundan ko siya ng tingin nang umalis siya. Bumuntong hininga ako saka nagpatuloy na lamang sa pagkain. Kaso, ilang subo ko pa lang, narinig kong bigla ang sigaw ni Warren mula sa labas. What are you doing here? Napatayo ako sa gulat at dahil sa isa kong dakilang marites, sumilip ako sa may bintana at nakita ko na sinisigawan ni Warren ang babaeng nakita ko kanina. Siya yung babae na may dalang box. Umiiyak to. Nandito ako kasi birthday mo. Ang akala mo ba sasaya ako sa presensya mo? Umalis ka na, Nerissa. Warren! Please! Pinatanggal ko ng bata. What the heck? Napatakip ako sa aking bibig sa gulat. Pinatanggal ko dahil mula rin naman siya sa pagkakamali. Ayoko magdusa siya dahil sa akin. At pinutol ko ng koneksyon ko kay Stephen. Hindi na matutuloy ang aming kasal. Pares kaming nagdesisyon na ipatanggal, Warren. Kaya please, tanggapin mo ko ulit. Desperadang magandang babae. Grabe ng mga luha nito. Para na siyang gripo na hindi mapigilan ng pag-agos. Delara! Namilog ang mata ko nang tinawag niya ang pangalan ko. Delara! Bakit niya ako tinatawag? Ipapakaladkad ba niya sa akin ng babaeng yun? Lumabas ako ng bahay na hindi pa busog. Nakita ko ang pagtingin nila sa akin at namilog ang mata ng babae. Kumunot ang noo ko habang papatungo sa kanila. Bakit? Hinapit ni Warren ang aking bewang kaya't napalapit ako sa kanya. Ano bang... Umalis ka na, Nerissa. May girlfriend na ako at siyang kasama ko ngayon sa birthday ko. Napanganga ko sa sinabi ni Warren at napatingin sa babae na sobrang nasaktan. Umiyak ito saka nag-walk out. Dala ang kahon na dala niya na mukhang cake ang laman. Kahon ng alak na lang sana yung dinala niya. Magiinuman na lang sana kami. Nang nawala na ito, itinulak kong papalayo si Warren. Sino yun? Ex mo? Tumango siya't napasapo sa kanyang noo. Bakit mo naman pinaalis? Birthday mo naman. Baka gusto ka lang batiin. Sinamaan niya ako ng tingin kaya't naitikom ko ang aking bibig. Hindi na ako nagtagal sa bahay ni Warren. Ayoko namang manatili ron na nagbago ng kanyang mood. At baka sa akin pa niya maibuntong ang inis niya. Mabutit may bring home ako na lechon. Gagawin ko tong paksiw pag uwi para may ulam pa ako sa umaga. Akala ko nga hindi ko na siya makikita muli kasi hindi na nga siya nag-order matapos ang pangyayaring yon. Pero nang dumating ang Sabado, nagulat na lang ako na nasa labas na siya ng apartment ko. O, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba naaalala ang sinabi ko nung nakaraan? Nakagat kong ibabang labi ko at pinagbuksan siya ng pinto. Akala ko hindi ka napupunta kasi bad trip ka, di ba? Hindi ako bad trip sa'yo. May dala rin ako mga pagkain. Inangat niyang dala niyang paper bag. Sabay tayong kakain. Napangiti ako sa kanyang dala. Mukhang malilibre na naman ako ng pagkain. Sobra pa rin akong nanibaguhan hanggang ngayon na ang lalaking binabantayan ko lang noon ay kaswal ko nang nakakausap. Ang lalaking inis na sa bawat pagsunod ko sa kanya noon ay katabi ko na ngayon. Ano nga palang nangyari sa'yo? Hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano nangyari to eh. Parang noong nasa isang poder pa lang tayo, inis na inis ka sa akin. Anyari? Hindi siya sumagot. Baka naman nagkagusto ka sa akin kahit nandito ka ngayon ha. Imposible namang pagkakaibigan ng gusto mo. Yan dami-dami mong kaibigan. Ano naman ngayon kung may gusto ko sa'yo? Hindi ka ba pwedeng gustuhin? Napasinghap ako sa kanyang sinabit na palunok. Kailan pa? Seryoso ka ba? Hindi ko alam. Siguro mula nang umalis ka. Hindi ka na mawala sa isip ko eh. Kahit nasa trabaho ko, nanonood ako ng mga live mo.
Malala ka na. React ko. Ano bang ginawa mo, Delara? Ginayuma mo ba ako? Natawa ako sa sinabi niya. Nako, hindi ko kailangan ng gayuma para lang mahulog sa akin ng isang lalaki, no? Hinawakan ko ang sariling mukha ko. Ito lang ang gamit ko. Kagandahan lang. Ngumisi siya. Sobrang ganda nga. Seryoso ka ba talaga? Anong plano mo dyan? Sumeryoso ang kanyang muka. Pwede ba kitang maging girlfriend? Napangiwi ako sa sinabi niya. Hindi ba uso sa'yong ligaw? Kailangan pa ba yun? Gusto naman kita. Well, kailangan din kitang magustuhan, ano? Nangliit ang kanyang mga mata. Hindi mo pa ba ako gusto? Hindi. Kaya't manligaw ka na muna. Pero iba itong akin. Maipapagawa ko sa'yo bago kita sagutin. Ano naman yun? Tulungan mo akong mag-live selling sa isang buwan. Kapag nakabenta tayo ng marami, sasagutin na kita. Ngumisi siya. Easy. Anong easy? Bakit? Bibilhin mo lahat? Hindi pwede yun. Dapat authentic. Dapat totoong mga buyers ang bibili. O sige, tutulungan kitang magbenta. Kapag marami ang benta natin, akin ka na. Pagkatapos ng isang buwan, hindi kailangan ng buwan para makabenta, Delara. Pero ang feelings ko, dapat buwan. Magugustuhan mo rin ako. I'll make you fall in love with me. Challenge accepted ang peg ni Warren sa hamon ko sa kanya. Hindi kasi ako magpapapasok sa buhay ko nang hindi ako tanggap ng buo. Kaya syempre, pahihirapan ko siya. Isinasali ko siya sa live selling ko kapag wala siyang trabaho. Kita ko na nilulunok niya ang pride niya para lang makapagbenta ng brief. Sir, pwede mo bang sukatin ang brief para makita ko na matibay nga? Basa ko sa live comments sa TikTok ko at napatingin kay Warren na natigilan din sa kanyang narinig. Hindi ko yan gagawin. Umiling siya. Napapikit ako bago ako humarap sa kamera. Ay Mare, pasensya na. Mukhang hindi na yata maganda yung request mo. Siguro gagawin lang yan ng partner ko kung bibilhin mo lahat ng paninda namin. Malaking tulong ang presensya ni Warren sa live selling ko dahil dumami ang viewers ko. Bukod ron, marami rin ang bumili sa mga paninda ko na tingin ko naman ay authentic dahil totoong pangalan ng mga tao ang mga bumibili. Sobrang saya ko nang halos maubos na ang paninda ko. Hindi ko rin maiwasan ng ma-appreciate si Warren dahil seryoso talaga siya sa pagtitinda kasama ko. Napangiti na lang ako na makita kong pawis na pawis siya matapos ang 2 oras naming pagtitinda sa TikTok. Lumapit ako sa kanya saka hinalikan ko siya sa pisngi. Nagulat siya sa aking ginawa. Salamat! Lumayo na ako sa kanya at nagpatuloy na ako sa aking ginagawa. Warren's point of view. Sobrang lakas ng tawa ni Mama matapos niyang ikwento sa akin ang kanyang nakita. Kauuwi ko lang galing sa bahay ni Delara at nawalang pagod ko dahil sa halik ngayon sa pisngi. Nalaman ko na nanonood pala si Mama sa live selling namin, kaya't tawang-tawa siya. Anak, hindi ko naman akalaing magagawa mo ito. Tawang-tawa kami ng mga tita mo. Akala ko nga isusukat mo pa yung brief. Busangot ang mukha ko sa kanyang sinabi. Hay, mabuti naman at niligawan mong babaeng yon. Mapapanatag na muli ako sa'yo. Dapat makalimutan mo talaga ang nirisa na yun sa sistema mo. Narinig ko pa namang wala na sila ng kabit niya at ipinatanggal niyang bata. Hindi na ako nagsalita. Anak, dapat pag-uwi ko, masaya ka ng muli ah. Dapat kayo na. Magandang kutob ko sa dalagang yan eh. Hindi naman sila pareho ng environment ng kapatid niya. Kaya't hindi sila parehas ng ugali. Hindi niya rin naman yata alam na kapatid niya si Nerissa, Mama. Ay naku, mabuti na rin hindi niya alam. Baka sasama pa siya sa mga yon. Paniguradong hindi kayo magkakatuluyan dyan. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ng aking ina. Marami akong ginawa para lamang mapabilis ang benta ni Delara nang hindi niya nahahalata. Prinomote ko ang shop niya sa lahat ng mga empleyado at ang bibili, bibigyan ko ng bonus. Yun ang pangako ko kaya't nagsibili sila. Kahit sobrang pribado ko na tao, nagawa ko silang papanoorin ng live selling. Pati ang mga kaibigan kong nakakakita ay pinagtatawanan ako. Ngunit ang hindi nila alam, ginagawa ko yon para sa babaeng gusto ko.
Gusto kong ginagawa ko dahil mas nakikilala ko siya. Hindi na niya kailangang makilalang pamilya na umabandon na sa kanya dahil kaya niyang sarili niya. Kaya't mas mabuti talaga na hindi na niya makilala si Nerissa bilang kapatid niya. Bumalik na ako sa trabaho kinabukasan na parang walang nangyari. Kada daan ko, napapatingin na sa akin ang mga empleyado na para bang isa kong artista. May naglakas loob pang lumapit. "Sir, kamusta po? Sinagot na ba kayo ng babae?" Napatingin ako sa kanya. "Ha? Nalaman ko kasi na hinamon ka pala ng live seller na yun na magbenta, sir." Umawang ang labi ko. "How did you know?" "Ho? Sinabi po nung babae kagabi sa live. Nung umalis ka saglit, sir. Kaya support lang kami, sir. Para lang mapasagot mo siya." Napatingin ako sa ibang empleyado ko. "Fighting, sir!" Namulang leeg ko sa aking narinig at saka nilagpasan na mga empleyado ko. Dumiretso na ako sa opisina para gawin na ang trabaho. 3 linggo na palang nakalipas magmula nang hinamon niya ako. Binibilisan ko nga lagi ang trabaho ko para lang makasama ko na siya. Hindi naman ako nagmamadali na sagutin niya. Gusto ko lang talaga siyang mas makilala pa. Nang mag-lunch break, tumawag siya sa akin, which is hindi naman niya palaging ginagawa. Hindi ko tuloy na isubo ang pagkain ko. "Delara." "Warren! Makakabili na ako ng lupa!" Agad niyang bungad. "Talaga?" "Oo! Malaking advantage talaga yung kagwapuhan mo. Mapapadali pa yata yung pagyaman ko nito ah. Makakabili na ako ng sariling lupa ko." Napangiti ako. "I'm happy for you." "Hindi ka ba busy ngayong hapon? Ipapakita ko sa iyo yung lupa na bibilhin ko. At saka, ililibre kita ng pagkain. Labas tayo." "Hindi ako busy. Sabi ko kahit marami pa akong dapat na gawin." "Mabuti naman. Maghihintay ako sa iyo ngayong hapon ha. May sasabihin din kasi ako sa iyo." Bigla akong kinabahan sa kanyang huling sinabi. Anong sasabihin mo?" "Secret muna. Baka ma-jinx eh. O sige ibababa ko na ito dahil kakain pa ako. Kumain ka na rin. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Masama yan sa katawan, okay?" Lumaki ang ngiti sa aking labi. "O sige." Hindi na ako makapaghintay sa oras at tinapos ko ng maagang trabaho ko. Gulat nga ang mga nadadaanan kong empleyado nang ngitian ko sila nang batiin nila ako. Maganda talaga ang mood ko dahil magkikita kami ni Delara at isasama niya ako sa pagtingin ng lupa na plano niyang bilhin. Bumili pa nga ako ng bulaklak para ibigay sa kanya. Para akong baliw nang umingiti na mag-isa at napansin pa yun ng tindera ng bulaklak. "Para sa girlfriend mo bang bulaklak, iho?" "Para sa magiging girlfriend ko po," ani ko. "Ang sweet naman. Huwag kang gagaya sa iba, iho ha? Daming gwapong manliloko." "Hindi po ako ganun. Dahil naloko na rin po ako ng babae dati." Ani ko saka nagbayad na. Bumiyahin na ako patungo sa apartment ni Delara. Nagpabango pa ako habang nasa kotse para dagdag pogi points. Gusto kong mabali ang kanyang leeg kakalingon sa sobrang bango ko. Ngunit ang lahat ng inaasahan ko sa aking isipan ay biglang nawala na para bang bula nang makita kong may mga kotseng nakapark sa labas ng apartment ni Delara. Bigla akong kinabahan na baka may nangyaring masama kay Delara kaya't lumabas ako. Ang kaso, hindi ako nakalapit doon dahil hinarangan ako. "Bakit?" Takang tanong ko. "Bawal lumapit, sir. Nandito ang mga Jimenez. Kailangan nila ng privacy." Namilog ang aking mga mata. "Jimenez? Pamilya ni Nerissa? Anong kailangan nila kay Delara?" Napalunok ako at sinubukang magpumiglas pero naitulak ako. "Bawal nga, sir. Pasensya na. Ginagawa lang namin ang trabaho namin." Napasapo na lamang ako sa aking noo, kasabay ng pag-igting ng aking panga. Delara's point of view. Hindi ko kilala yung mga taong pumasok sa bahay ko. Bukod sa ex ni Warren na si Nerissa, wala na akong kilala. Pero dahil may mga tauhan sila sa labas na nagbabantay, sigurado ako na hindi sila basta-basta. "Anong kailangan niyo sa akin?" Tanong ko agad. "May lakad ako ngayon ket sana madaliin natin to. Hindi ko kayo kilala at wala akong atraso sa inyo." Lumapit sa akin si Nerissa at hinawakan niya ang aking kamay. "Sana hindi ka mabibigla sa sasabihin namin, Delara." Inalis ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. "Aatakihin ba ako sa puso sa sasabihin niyo para mabigla ako? Pasensya na sa ugali ko
Nasira kasi ang plano ko ngayon dahil sa inyo. Hindi ko kasi kayo kilala para basta-basta na lang makikipag-usap sa akin. Naiintindihan ko, Iha. Wika ng isang lalaki na mukhang papa ni Nerissa. Ano ba sasabihin nyo? Ibinigay ni Nerissa ang isang envelope sa akin. Nagtataka kong tinanggap ito. Nandito kami para kilalanin ka namin bilang pamilya. Delara, kapatid kita. Natigil ako sa pagbukas sa envelope dahil sa sinabi ni Nerissa. Kunot-noo ko siyang tiningnan. Ha? Alam kong mahirap paniwalaan pero yun ang katotohanan. Ang nasa loob ng envelope na yan ay DNA test na magpapatunay na anak ka ni Mama. Magkapatid tayo sa ina, Delara. Tuluyan kong binuksan ang laman ng envelope at nakita kong resulta ng DNA test. Hindi ko alam kung paano sila nakakuha ng pampa-DNA test sa akin. Ngunit narito sa resulta ang katotohanan. Sumikip ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. All this time, may pamilya pala ako? Sa ngayon, dapat maintindihan mo kung bakit ka nasa ampunan. Yun ay dahil anak ka sa labas. Nagkasala si Mama at ayaw ni Papa noon sa'yo. Ngunit ngayong malaki ka na, sising-sisi siya. Gusto ka ring makita ni Mama, Delara. Pinigilan kong sarili kong maluha. Buong akala ko ay wala akong pamilya. Kahit saan-saan na lamang ako nagtutungo para buhayin ang sarili ko. Maraming beses akong gustong sumuko sa buhay na mayroon ako. Tapos ngayon bigla silang susulpot para kilalanin ako? Hindi mo na kailangang mag-live selling at magtiis sa maliit na apartment na ito. Delara, our family is rich. You don't need to work anymore because we have lots of businesses. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Gulat ako na may pamilya pala ako. At sa totoo lang, hindi ko naman sila hinahanap dahil okay na okay ako sa buhay ko ngayon. Anong punto mo sa lahat ng binabanggit mo ngayon? Nagsalita ang kanyang ama. Come with us, Delara. We're family. Ipapakilala kita sa lahat ng kapamilya mo. Umangat ang sulok ng labi ko sa kabinalingan si Nerissa. Maituturing mo pa rin ba akong kapamilya mo kapag sasabihin kong boyfriend ko na si Warren? Natigilan siya sa sinabi ko. Umangat ang kilay ko sa reaksyon niya. Mukhang hindi. Bawal ka na kay Warren kasi magkapatid tayo, Delara. Nandito kami para ipakilala ka sa pamilya mo. Pero kapag hindi ko kailangan ng pakilala sa pamilya nyo, maayos na yung buhay ko, Miss Nerissa. Ibinalik ko sa kanyang envelope. Huwag ka nang magsayang ng oras sa akin. Masyado na kayo huli para lapitan pa ako. Matutuwa pa siguro ako kung noon pa. Noong hirap na hirap pa ako sa buhay. Baka sasama ako sa iyo at baka susunod pa sa gusto sa sobrang grateful ko, Miss Nerissa. Alam kong gusto mo lang makipagbalikan kay Warren. Pero hindi mo ba na itatanong sa sarili mo kung bakit ayaw ka nang balikan ni Warren? How dare you question me that? Sobra namang halata kayo, Miss Nerissa. Alam mong may namamagitan sa amin ni Warren kaya't gusto mong gamitin ang pagiging magkapatid natin para makuha mong muli si Warren. Ngunit hindi ko yun nahayaang mangyari. Wala na kayo ni Warren dahil niloko mo siya. Kaya't hayaan mo na siya sa buhay niya. Sinampal niya ako kaya't napahawak ako sa pisngi ko. Kaya masamang kutob ko sa'yo eh. Kahit ako hindi ko matatanggap na kapatid kita. Dahil alam kong nananalitay sa dugo mo ang pagiging mang-aagaw. Sinampal ko rin siyang pabalik dahil hindi ako nandito para magpaapi lang. Nagulat siya sa ginawa ko. Hindi ko rin naman gustong maging kapatid ka. Sino bang nagtungo sa apartment ko ngayon ha? Di ba kayo? Umalis na nga kayo dahil wala kayong makukuha sa akin. Hindi ko kayo kapamilya at wala akong pakialam sa yaman nyo. Kaya umalis na kayo. Hinila na ng lalaki si Nerissa na gigil pa rin. Siyang humarap sa akin. Binibigyan ka na ng pagkakataon, Miss Delara. Ngunit sinayang mo. Wala nang pagkakataon sa susunod. Ayos lang. Hindi ko naman inaasam na magkapamilya na katulad nyo. Umalis na sila matapos kong sinabi yon. Halos pinigilan ko lang ang sarili kong manghina dahil ayokong magmukhang talunan sa harapan nila. Napaupo na lamang ako para masapo ko ang aking puso. Wala sa sariling tumulo ang aking luha. Ngayon pa talaga? At halata naman na hindi sila genuine. Alam kong may gusto lang silang makuha sa akin kaya't gusto nila akong kilalanin. Pero nasanay na akong mag-isa. Hindi ko na kailangan ng pamilya. Lalo na't sila ang unang nanakit sa akin. Delara! Napatingin ako sa may pintuan. Umawang ang labi ko nang makita ko si Warren. Muntik ko na siyang makalimutan.
May lakad nga pala kami ngayon. Mabilis siyang lumapit at tumabi sa akin. Kinagat kong ibabang labi ko. Pasensya na, mukhang hindi matutuloy ang lakad natin. Hindi ko na ipagpatuloy ang sinabi ko dahil niyakap niya ako. Parang lumambot ang aking puso sa kanyang ginawa. Mahigpit ang kanyang yakap na para bang gusto kong umiyak. Umiyak ka lang, nandito lang ako. Nanubig ang aking mga mata sa kanyang sinabit na payakap din ako sa kanyang pabalik. Doon natulog sa aking apartment si Warren para samahan ako. Nag-alala nga ako dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Hindi ko maitatanggi na sobrang lapit niya na sa aking puso. Parang wala na akong dapat itago pa sa kanya dahil nakita niya na ang lahat sa akin. Warren, gising na. Kailangan mo pang umuwi. May trabaho ka ngayon, oh. Paggising ko sa kanya kinaumagahan. Sa sofa siya natulog at hirap na hirap talaga siya sa kanyang posisyon. Hindi ko nga maiwasang maawa at muntik ko nang ialok sa kanya. Natabi na lang kami. Pero pinigilan kong sarili ko dahil hindi pa naman kami. Dito lang ako. Nainis akong bigla. Bumangon ka na dyan. Huwag kang maging irresponsable, oy. Niyugyug ko na siya. Nang hindi pa rin siya natitinag, napapamewang na lamang ako bago lumapit sa kanyang tenga. Girlfriend mo na ako. Napaatras ako nang mabilis siyang bumangon at natulala sa akin. Ha? Narinig mo na siguro, di ba? Kaya't bumangon ka na. Kasi kung hindi babawiin kong sinabi kong, babangon na agad. Natawa na lamang ako nang singbilis ni Flash ang naging kilos niya sa sinabi ko. Kahapon ko naman sana siya sasagutin. Kaso biglang may umepal. Kaya't ngayon na lang. Hindi hadlang ang biglaang revelasyon ng pamilya ko para sagutin ko si Warren. Hindi ko naman naging kapatid ang babaeng yun para iwasan kong i-date ang ex niya. At isa pa, siyang nagloko. Kapal rin naman ang mukha niya. Ang sarap sa feeling na boyfriend ko ng isang Warren Bautista. Hanggang ngayon para pa rin siyang panaginip sa akin. Kada tapos kasi niya ng trabaho, sa akin siya pupunta para lang makasama ko. Ilalabas niya ako sa kabibigyan pa ng mga bulaklak. Ito ang unang pagkakataon na nagka-boyfriend ako ng matino at seryoso. Talagang iniingatan niya ako sa relasyon namin. Hindi niya rin ako tinatago dahil ipinakilala niya ako sa mama niya na dating boss ko. Hiyang-hiya nga ako nang magkaharap kami sa video call. Akala ko nga ayaw niya dahil hindi naman pareho ang estado namin ni Warren. Pero hindi siya matapobre gaya ng iniisip ko. Naging mabilis ang oras para sa amin ni Warren. Hindi ko nga namalayan na umabot na pala kami ng 1 buwan at sinorpresa pa niya ako. Pasensya na, hindi ko alam, isi-celebrate pala ang mansari. Hiyang-hiya kong sabi. Don't worry, ako magpapaalala sa iyo buwan-buwan. Anya sabay halik sa aking labi. Happy mansari nga pala. Ani ko saka siya niyakap. Sa bahay lang kami nagdiwang sa unang buwan namin bilang magkasintahan. Nanood kami ng palabas habang kumakain ng niluluto kong popcorn. Napakasimple lang ng date namin pero napaka-memorable na. I love you, Delara. Yun ang bulong ni Warren sa akin sa gitna ng aming panonood. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya at sumandal sa aking balikat. Nakagat kong ibabang labi ko. I love you too, Warren. Kahit boyfriend ko na ang isang Warren Bautista, patuloy pa rin naman ang pagiging live seller ko. At hindi niya ikinakahiya yun sa akin. Siyempre kahit mayaman ang boyfriend ko, hindi naman ako tumatanggap ng pera sa kanya. Kailangan ko ring paghirapan ng sariling pera ko gaya niya. Tao po! Delivery po! Anikot pa ulit-ulit na pinindot ang doorbell. Tao po! Tiningnan ko ang parcel at sinilip ang pangalan ng nag-order. Daisy Jimenez. Kumunot ang noo ko. Kaano-ano to ni Nerissa. Bumukas ang pinto ng gate at bumungad sa akin ng isang kasambahay. Parcel po! Nilakihan niya ang pagkakabukas ng gate. Pumasok ka. Ho? Wag na, tanggapin mo na lang to. Na kay Ma'am Daisy ang bayad. Napakurap-kurap ako saka walang nagawa kung hindi ang pumasok. Malaki ang bahay ng pinasukan ko. Mukhang mayaman ang may-ari. Napapahinto pa nga ako dahil sa ganda ng mga disenyo. Para akong nasa ibang bansa. Pagpasok ko ng tuluyan sa bahay, nadatnan ko sa sala ang isang babae na mukhang kaidara ng mama ni Warren. Ikaw po ba si Daisy Jimenez? Tumayo ang babae mula sa pagkakaupo nang makita ko. Hindi siya sumagot ngunit kita kong pangungusap ng kanyang mga mata. Anong ibig sabihin ng mga matang yan? Wala na siyang pambayad? 240 lang po ang babayaran mo.
Discounted na po to kaya't wala nang... Hindi ko na ipagpatuloy ang aking paliwanag dahil yumakap bigla sa akin ng babae at humagulgol. Gulong-gulo kong tiningnan ng kasambahay na wala man lang ginawa, kung hindi ang tumingin lamang. Ayos lang po ba kayo? Nauutal kong tanong. Anak ko! Hagulgol nito. Umawang labi ko't agad siyang nailayo sa akin. Anak kita! Masaya kong makita kang muli at ang laki-laki mo na. Umatras ako. Pasensya na ho pero anak kita kay Miguelito. Kapatid mo si Nerissa. Sumama ang pakiramdam ko. Kung hindi po kayo magbabayad, babalik na lang ako sa susunod. Ina mo ko, iha. Binalikan kita sa bahay ampunan ngunit wala ka na. Ngayon gusto kitang makasama muli. Nanginginig na hinawakan niya ang aking mukha. Gusto kitang makasamang muli, anak. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin ako. Ina ko siya? Dapat ba akong umiyak kasi nakita ko na siya? Ang babaeng nagluwal sa akin ay itinapon sa bahay ampunan na para bang hindi niya ako anak. Pasensya na po pero ayos na po ako. Patawarin mo naman ako sa nagawa ko. Wala akong choice, anak eh. Hindi ko ginusto na ilagay ka roon. Ilang beses kitang hinanap nang marinig kong tumakas ka. Please maniwala ka sa akin. Gustong-gusto kitang makasama. Ayos na po talaga ako. Galit man ako noon pero ngayon, wala nang kaso sa akin yun. Ayun naman pala, mama eh. Hindi ka gustong makasama ng anak mo sa labas. Sabay kaming napalingon sa bagong dating. Nakita ko si Nerissa. Hindi ka mahalaga sa kanya dahil mas mahalaga sa kanya si Warren. Ang ex ko na ngayon ay boyfriend niya. Umawang ang labi ng babae na nagsasabing ina ko raw at napatingin sa akin. Totoo ba yun? Totoo yun, mama. At gaya ng gusto ko, hindi ko hahayaang makasama sa isang bubong ang babaeng pumatol sa ex ko. Lalo na kung kadugo ko pa. Hinawakan ng babae ang kamay ko. Kung ganun, hiwalayan mo si Warren, iha, para magsama na tayo. Yan naman ang gusto mo, diba, Nerissa? Iwinakli ko agad ang kamay niya. Hindi ko ihiwalayan si Warren dahil lang sa gusto mo, ma'am. Hindi ko ibig makasamang pamilyang tumapon sa akin na para akong basura. Hindi ko kailangan ng reunion at makipagplastikan sa inyo. Natawa si Nerissa. Sigurado ka ba na mahal ka ni Warren? Baka naman ginawa ka lang niya dahil magkahawig tayo. Naalala ko pa noon na grabe ang iyak ni Warren nang malamang niloko ko siya eh. Hindi pa siya makamove on sa akin, Delara. Kinuyom kong kamao ko at tiningnan siya. May pagkakahawig nga tayo ni Risa. Ngunit magkaiba tayo ng ugali. Siguro sa ugali lamang ako dahil hindi ako manluloko. Inihagis ko sa kanya ang parcel na ikinagulat niya. Huwag niyo na akong guluhin ulit hindi ko kailangan ng pagmamahal niyo. Masaya na akong mag-isa kaya tigilan niyo na ako. Hindi ko tanggap na kayong pamilya ko. Nilagpasan ko na siya. Ingat sa biyahe. Ani ni Risa. Bumagabag sa isipan ko ang nangyari kanina. Kahit nasa gitna ako ng pagmamaneho ng motor ko, ginugulo nilang isipan ko. Kaswal kong nakitang babaeng nagluwal sa akin sa mundong ito. Hindi man lang ako naapektuhan sa pag-iyak niya. Siguro ay dahil buong buhay ko, hindi ko naman siya nakakasama. Dagdag pa na plano nilang tanggalin sa akin ang kaligayahan ko. Napagtanto ko na napakamakasarili nila at balak nila akong kilalanin kung hihiwalayan ko si Warren, which is hindi ko gagawin no, manigas sila. Plano ko sanang huminto muna sa may tabi upang magpahinga. Mainit kasi at plano ko ring uminom ng tubig. Ngunit kinabahan ako nang hindi gumana ang brake. Bumilis ang tibok ng puso ko't nataranta. Anong nangyayari? Bakit biglang... Ingat sa biyahe. Napasinghap ako nang maalala ko ang sinabi ni Nerissa. Kaya niya ba ako pinag-iingat dahil may ginawa siya sa motor ko? Marami na ang bumusina sa akin dahil sa pagmamaneho ko. Ang dami ko nang inilaga na sasakyan para hindi ako mabangga. Kaso nang wala na talaga akong kontrol sa motor ko, bumangga ito sa poste. Kasama ako. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Warren's point of view. Mapapaagang pag-uwi ng aking ina mula sa kanyang bakasyon. Yun ay dahil may bago kaming investors at kailangan ng presensya niya.
Hindi pa kasi ako ang tunay na CEO kahit hindi pa sapat ang presensya ko. Susunduin ko si Mama bukas at isasama ko si Delara. Tumunog ang phone ko sa gitna ng meeting ko. Nang silipin ko ito, pangalan ng girlfriend ko ang nakalagay. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Hindi naman siya tumatawag sa ganito kahit nakakapagtaka lang. Nag-excuse muna ako saglit at lumabas sa silid. Hello? Hello? Is this Mr. Warren Bautista? Kumunot ang noo ko dahil hindi boses ni Delara ang bumungad sa akin. Yes, I'm Warren. Pero sino to? Bakit nasa iyong phone ng girlfriend ko? This is from Las Islas Hospital. I just want to inform you that Miss Delara Duga-Duga is here. At ikaw po yung nasa emergency calls niya since wala kaming nakitang ibang kapamilya. Huh? What happened? Nabangga po si Miss Duga-Duga sa sinasakyan niyang motor sa poste po at nasa critical pong kalagayan niya. Naibaba ko ang phone ko at bumilis ang tibok ng aking puso. Mabilis akong umalis at hindi na bumalik sa meeting para puntahan ang aking nobya. Hindi na ako mapakali habang papatungo roon. Pagdating ko, agad kong pinuntahan si Delara at nasa emergency room siya. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Ani ng nurse habang sinusubukan kong silipin ang kortina. No, I need to see my girlfriend. Nakita ko na hindi fully nasarang kortina kaya't nakita ko ang duguang mukha ni Delara. Nanghina ako. What the heck happened? Bakit sa tuwing may magandang balita sa akin, papalitan agad ng kalungkutan? As if someone's trying to ruin our happiness. Inimbestigahan din ng mga pulisya ang pangyayari at konklusyon nila, hindi to isang ordinaryong aksidente lamang. May nakita kasing putol na wire sa motor ni Delara na nagresulta ng pagka-aksidente niya. Sa araw na yun, nag-deliver si Delara ng mga orders at wala namang nangyaring masama sa kanya. Hanggang sa nag-deliver siya sa bahay ng mga Jimenez. Inaakusahan mo ba ako, Warren? Tanong ni Risa sa akin na magkaharap kami. Bakit hindi? Kapatid ko siya. Bakit ko siya gagawa ng masama? Gusto lang naman ni Mama na makasama siya pero nang dahil sa'yo hindi yun mangyayari. Iyak nang iyak si Tita Daisy nang malamang na aksidente sa araw na yun si Delara. Sinisisi niyang sarili niya dahil nag-order pa siya. Ayon sa kanya, gusto lang niyang makita ang anak niya sa unang pagkakataon. Hindi niya kahilingang maaksidente ito. Ngunit itong si Nerissa, sobrang defensive. Maaari ko bang makita ang CCTV sa araw na yun? Tanong ko kay Tita Daisy. At bakit? Si Nerissa ang nagsalita. Bakit kailangan mo pang halugugin to, Warren? Nagbibigay ka lang ng rason para lang may masisi ka sa akin eh. Alam kong galit ka pa sa akin. Sa katunayan baka hindi ka pa nakaka-move on kaya't ginawa mong kapatid ko. Shut up, Nerissa. Tita, kung mahalaga sa'yo si Delara, kahit ito na lang pambawi mo sa kanya. Tiningnan ko ng maigi si Tita na umiiyak pa rin. Hindi ko rin siya masisisi. I heard her story. Na wala siyang choice kung hindi ilagay si Delara sa bahay ampunan dahil hihiwalayan siya ng asawa niya at hindi na magiging complete family si Nerissa. Kumbaga, sacrificial baby si Delara. Oh, of course! Pwede niyong tingnan ng CCTV. Hindi naman siguro gagawin ni Nerissa yun. O sige na, aamin na ako. Akong may gawa. Sinabotahe ko ang motor ni Delara. Happy? Umigting ang aking panga. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Ani Tita Daisy na mas lalong naiyak. Now what will you do, Warren? Ipakukulong mo ako? Kung bumalik ka na lang kasi sana sa akin, hindi na sana ito mangyayari. Hindi gugulo ang buhay ng babaeng yon. Depende kung anong desisyon ni Delara. Kaya sana magdasal kayo na magising siya dahil kung hindi, maghihirap ka, Nerissa, at ang pamilya mo. Tumalikod na ako para umalis. Nakarecord naman ang usapan namin kahit kung may gagawin muli si Nerissa, sa kulungan ng diretsyo niya. Hindi naging masayang pag-uwi ni Mama. Sa ospital kasi ang diretsyo namin ang sunduin ko siya. Alalang-alala siya sa kalagayan ni Delara na ngayon ay hindi pa rin nagigising. Ngunit ang sabi naman ng doktor ay stable na siya. Kawawa naman tong si Delara. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Kung hindi ko lang siya inalok na maging bodyguard mo baka payapa ang buhay niya. Don't say that, Ma. If it wasn't for you, I wouldn't be able to meet and know her. Seryosong sabi ko. Kailangang maturuan ng leksyon ng gumawa nito sa kanya. Kahit anong gawin mo, anak, kadugo pa rin naman niya yon. Kaya't hanggat hindi ito naaayos, patuloy lang ang gulo na ito. No, that girl should know her place in the first place.
Hindi lang niya matanggap na si Delara ang pumalit sa kanya. Huwag kang mag-alala mama, maayos din to. The next morning, nagtungo si Tita Daisy sa ospital para bisitahin ang kanyang anak. Siya lang mag-isa at base sa itsura niya, mukhang wala siyang maayos na tulog. Pwede ko bang makita si Delara? Agad ko siyang pinagbuksan ng pinto. Nagulat siya sa ginawa ko. I will pay for the hospital bills. Pambawi ko nito sa ginawa ng anak ko sa kanya. Anya bago pumasok. Sinundan ko lang siya ng tingin bago ako lumabas para bigyan sila ng privacy. Narinig ko sa labas ang paghagulgol ni Tita Daisy at hindi ko maiwasan ang makaramdam ng awa sa kanya. She wanted that child kahit mula sa kasalanan. Hindi lang siya nabigyan ng pagkakataong makasama ito. Isang oras na natili si Tita Daisy sa kwarto bago ito lumabas. Nadatnan ko pa siyang nagpali sa kanyang luha bago ako hinarap. Gagawin kong makakaya ko para hindi na siya guguluhin. Wag lang ipakulong si Nerissa. Alam kong hindi magandang request ko pero kapalit nun hindi na namin siya guguluhin. We will stay away from her life. I just hope you'll make her happy, Warren. Tumango ako. I will. Hinayaan ko na mga Jimenez ang magbayad sa hospital bills ni Delara. Si Nerissa naman ang may kasalanan kung bakit nakahiga ngayon sa hospital bed ang girlfriend ko. 5 araw yatang lumipas bago nagising si Delara. At iyon ang pinakamagaang na araw sa buhay ko. Napawi ang bigat na aking dinadala sa aking dibdib nang idinilat niya ang kanyang mga mata. Kilala mo ba ako? Yun agad ang unang tanong ko dahil napuruhan ng kanyang ulo. Natatakot ako na baka katulad ito sa mga napapanood ko. Matagal bago siya sumagot. Boyfriend ko. Nakahinga ako ng maluwag sa kanyang sinabit agad siyang niyakap. Wala akong ginawa buong araw nang magising siya kung hindi ang titigan ng kanyang magandang mukha. Alam ni Delara na si Nerissa ang may gawa. May kutob na siya bago siya umalis. At ayaw niyang kasuhan to dahil ayaw niya na ng gulo. Basta, wag na muli niyang gagawin yun kasi isasama ko talaga siya sa impyerno. Napangiti na lamang ako dahil walang nagbago sa kanya. Ilang araw pa siyang nanatili sa ospital bago siya tuluyang inilabas. Naka-wheelchair pa siya dahil mahina pa ang kanyang paa dahil sa aksidente. At paglabas namin, nakasalubong namin ang mga Jimenez. Daisy! Si Mama ang sumalubong. Anong ginagawa mo rito? Tumingin si Tita Daisy kay Delara na nakatingin na rin sa kanya. Kamusta ka na? Ayos lang, hindi pa nakakalakad. Kita ko ang guilty sa mukha ni Tita. I am sorry. Hindi mo kasalanan. Agad na wika ni Delara. Kaya wag kang mag-sorry. I wanted to be with you, Delara. Alam ng Panginoon yun kung gaano akong nangungulila sa'yo. Pero alam kong hindi ka rin magiging masaya kung kasama kita. My mistake will just hurt you. Kahit alam kong sasaya ka sa piling ni Warren. He will take good care of you, Iha. Napahawak si Delara sa kamay ko. Nagkatinginan kami. Alam ko po, mabuti at sinayang ng anak mo ito. Ako tuloy ang nakabenepisyo. Napangiti na rin ako sa kahinalikan siya sa labi bago kami tuluyang umalis. Ilang linggo rin ang lumipas bago tuluyang nakalakad muli si Delara. Nasa bahay ni Mama siya na natili para mabantayan ang kalagayan niya. Maganda rin ang relasyon namin. Bihira lang kaming mag-away kasi nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Kamusta ang aking CEO? Salubong agad sa akin ni Delara nang umuwi ako. Mabilis lang ang panahon para sa amin. Ngayon, 6 na buwan nang nakalipas mula nang maaksidente siya at ibinigay na rin ni Mama ang CEO posisyon niya sa akin. Sa loob ng 6 na buwan na yun, may kontak na si Delara at si Tita Daisy. Minsan lumalabas sila para makasama ang anak. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun. Nangyari na lang bigla. Hindi mo man lang ako binisita. Ani ko. Yumakap agad siya. Sorry na. Nagpasama ako sa mama ko eh. May binili lang kami. Anong binili mo? Kumala siya sa pagkakayakap at may pinakita. Sing-sing. Umawang ang labi ko. Sing-sing? Oo, kasi gusto ko na magpakasal. Napatingin ako sa kanya. Ha? Magpakasal na tayo, Warren. Anya sa akin at ipinakita ang sing-sing. Para to sa'yo. Kung tatanggapin mo ko, isusuot ko sa'yo. Pero kung hindi, sa iba na lang. Pakakasalan kita, Delara.
Inunahan mo naman ako mag-propose sa'yo eh. Kinuha niya ang kamay ko, hinawakan kong kanya mukha saka siya tiningnan. Mahal kita, Delara. Habang buhay na tayong magsasama. Mahal din kita, Warren. At tinanggap niya ang aking halik na puno ng pagmamahal. Nagpakasal kami ni Delara ilang buwan lang matapos kaming ma-engage. Pribado ang aming kasal kaya't ang mga importanteng tao lamang ang kasama namin. Masagana ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Sa nagdaang taon, nabiyayaan kami ng 3 anak. Tumira kami sa bahay na aming pinatayo sa kanyang lupa na binili. Masaya ang buhay ko kasamang asawa at mga anak ko. At wala na akong mahihiling pa kung hindi tumagal ang aming pagsasama. Wakas!